Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to customize the McFarlane Toys Ninja Spawn. So first step, naglagay ako ng blue tack sa kanyang eyes kasi ayokong mapintahan ng primer yung kanyang mata. Okay, so naglagay tayo ng mask para pag nag-spray tayo, pwede natin tanggalin yan and ma-leave out yung paint. Hindi siya magiging painted, okay? It will leave the eye area na unpainted kasi gusto ko yung pagka-glow ng kanyang eyes. And yung smoky finish around the eyes is very nice. Ganda ng ginawa ni McFarlane Toys dun. So, ito yung spray paint na gagamitin natin. Ito yung primer. Bothny number 4 flat black. So, we are going to apply this 2 to 3 multiple thin coats yung gagawin natin. Then after that, let it cure. Tapos, dry brush tayo ng steel. Okay, so yan, balikan ko kayo kapag na-spray ko na siya. Okay, doon na tayo sa pag-apply ng Bothny Flat Black Primer. So, nag-cure na siya overnight and then yung next step na gagawin natin ay silver or rather steel dry brushing. So, sa pagka-dry brush, ito yung painting technique in which the brush holds a small quantity of paint that is applied or dragged across a surface. It adds weathering, it adds highlights, and emphasizes the details of the sculpt. So for the dry brushing technique, ito yung gagamitin kong brush. It's a very old brush. And yung mga tips na hindi naman siya super straight. So mas recommended ko yung mga brush na super na nagagamit na or used brushes. Okay, para makapasok kayo dun sa mga crevices ng action figure. Okay. For the paint, we are going to use Jovir Vallejo Metal. Yan, sa Jovir ko pala ito nabili, 454 pesos. For the Vallejo Metal Color Steel, 77.712 or acero. Put lang natin dito sa palette yung konting amount lang. Tapos, kuha tayo ng paint dun sa palette. Tapos, remove natin yung excess paint sa any porous material. In this case, paper yung ginagamit ko. So every time nagagawa ako ng new paint or mag-apply ako ng bagong paint sa isang action figure or surface, tatry ko muna sa likod para alam ko rin kung ano yung rehistro niya sa action figure. Okay? So kapag nakita ko, ganito pala yung kulay niya, ganito yung kalalabasan niya, pwede ko na siya i-apply sa harap. Okay? So dadrag ko lang siya, magka-add siya ng so nakikita yung lahat ng mga nakaangat na edges ika-catch niya yung paint. Lahat ng mga naka-recessed areas or mga nakalubog na areas hindi na niya matatamaan or matatamaan niya pero konti lang yung ma-drag niya na paint. Konti lang yung mag-paint na mag-stick sa kanya. So sa dry brushing lalabas yung mga highlights and ma-emphasize yung details ng sculpt. Doon na tayo sa black na primer. So, too thin. Actually, yung black primer pala tapos na. And then, yung next step na ginawa natin, yung dry brush na steel. Now, yung next step naman na gagawin natin ay mag-apply tayo ng mga white na mga dry brushing dito sa parts na to. Gagawa tayo ng skull dito sa kanyang head wrap and dito sa kanyang chest. And then, to gagawin din natin white to. Meron pa bang mga skull? Wala na. Okay, yun lang. So, head, chest, and the belt. So, ang gagawin natin method ay dry brushing. So, start tayo rito sa forehead. Hanggang dun sa back of the head, hanggang ears, pwede. After that, proceed tayo dito sa part na to. So may cheek na part. And then extend natin yung part to sa may nose hanggang sa may mouth. Tapos sa chest din, gagamit din ako ng bigger brush
para mas malaki yung masasakop natin na area. So nag-start ako dito sa may middle of the chest. Yung movement ng brush ko pataas. Yan. Yan. Tapos after nang matuyo, pwede tayong maglagay ng mga skull details using this. Yung mas manipis na brush dito. So dito meron siyang nose. Tapos hatiin natin yan sa gitna, yung kanyang mouth. Okay. And then dito rin sa gilid, let's make more line. Okay, ito pa isa. Okay. Okay. Tapos para mas ma-emphasize pa yung white, pwede pa tayo mag-apply ng white paint over naman dun sa black na in-apply natin. So hintayin muna natin siya matuyo. Tapos pwede tayo mag-proceed dito sa chest part niya. Okay, for the chest, we can put the eyes here. Dito sa part na to. Tapos yung mouth somewhere here. Lalagay lang tayo ng line dito sa gitna. Okay. Ganun din kung paano natin ginawa yung lines dun sa head niya, duplicate lang natin. We are done with the sculpt na design sa kanyang head, sa chest, and sa belt. Ngayon, we are going to apply leather brown and earth tan dun sa mga ano naman, mga pouches or sa belt and sa mga straps. Apply natin dito sa belt niya. Tapos base coat na lang to mga ma'am sir. Kapag natuyo na to, pwede tayo mag-apply ng dry brushing na earth tan. Okay, kapag tuyo na yung paint, pwede na tayo mag-apply ng earth tan na dry brushing para ma-emphasize yung leather details na. Okay. And next step, we are going to apply blood red dito sa kanyang sa cloth, sa front part ng cloth. Ayan. Halos dry brushing lang din ginagawa ko. Ayan. Blood red muna, tapos mag-apply tayo ng warm red na tone para mas primary yung red niya. Ito kasi mayroong pink na hue eh. Okay. And then for the highlights, we are going to apply orange. Okay, I think that's it. Okay, para naman sa detailing ng mga armor niya, we are going to use Vallejo Gold para dito sa arm gauntlet. Okay, dry brushing process lang din gagawin natin.
gauntlets dito sa part ng kanyang feet. At tsaka dito sa shoulder armor. And we are done dito sa ating McFarlane Toys Ninja Spawn na custom repaint project natin for our client. So here's the front, the side, the back, and the other side. So yung ginawa natin dito, recap lang natin, nag-prime tayo ng gumamit tayo ng flat black na spray paint to prime the figure. Tapos we let it cure, we let the paint cure. Tapos nag-apply tayo ng Vallejo Metal Color Steel for dry brushing. And then after that, nag-apply tayo ng skull details sa kanyang chest, sa head, and then sa belt. Nasaan pa ba? May mga skulls pa ba dito? Wala na. And then we apply the gold paint dito sa kanyang mga armor, and leather brown and earth tan dito naman sa kanyang belt. Nagagamit ako ng brush para maturo ko din sa inyo. Yan, dito rin sa gauntlets and sa legs, nag-apply din ako ng gold paint and then brown paint dito sa mga leather straps. Tapos dito naman sa mga cloth, we used yung stone blue na paint. May mga ilang parts pala ako na miss, kaya nag-reapply ako ng stone blue dun sa mga cloth na parts dito sa kanyang kamay and dito sa kanyang right foot. Okay, right leg pala. Okay. Other than that, I think wala na akong na-miss, and then ready na to for the final photo shoot and papackage na natin siya. Thank you very much, client, for purchasing this. Marami siya na-purchase actually. Medieval Spawn, Ninja Spawn, Omega Spawn, Deadpool Retro, Manga Spawn. Ginagawa ko pa yung Manga Spawn. Soul Crusher, Dark Redeemer, Jagger Lossus, Agent Venom na may red highlights, and yung Agent Anti-Venom na may blue highlights. And then isa pa, Agent Venom na red, all red na Agent Venom. So parang we have, so City Toys yun. So City Toys nakapag-customize na tayo ng 4 na variants. Okay, so balik tayo dito kay Ninja Spawn. Yung last na in-apply natin dito, yung mga blood effects using a sponge. So naglagay tayo dito sa mga spikes. And saan pa ba? Dito sa, ayun, sa mga spikes na dito sa paa, para lang magkaroon ng visual contrast or ng visual interest dun sa mga spikes para mas kita siya. Okay, so it's sa likod naman na de-detach pa rin naman to yung kanyang weapon, tapos pwede nyo pa rin i-equip to sa kamay niya. And then for mga joints, sa mga articulation, for articulation purposes, pwede nyo pa rin ma-post to. This is very poseable. Yun, be very careful lang sa pag-rotate ng mga joints kasi since this is an customized, repainted na action figure, sa mga parts na merong constant na friction, syempre merong chance pa rin na magkaroon ng mga paint chipping. Pero since I applied yung mga primer, base coat, at saka yung top coat, so parang na-sandwich yung paint job natin ng primer, and then yun nga, paint job, and then yung top coat, mapoprotektahan siya from small or minimal paint chips or paint scratches. So yun na yung ginawa natin for Ninja Spawn. Ayan, kahit i-bend natin to, ganyan pa rin. Okay, that's it. So yan ang mga poses na pwede natin gawin for this action figure. Ayan, photoshoot na natin to, and then video, magre-record din tayo ng mga video, siguro mga 3 short videos and 1 long form. So i-upload ko na yung tutorial in a while. Thank you very much for watching, and see you sa next video. Bye bye. Ito yung close-up natin. Okay, Ninja Spawn, back. Okay. So that's it. Thank you very much for watching, and see you sa next video. Bye bye.